hindi sila naglilingkod kay Kristo. Ito yung mga ibang sekta na nagkakampi-kampi para pamaratangan tuloy-tuloy ang iglesia ng ating mahal na Panginoong Hesus, no? Na kanyang tinatag. So malinaw po, no, na sila po ay hindi naglilingkod sa Diyos dahil nga talagang tuloy-tuloy po nila sinisiraan, pinaparatangan yung iglesia ng ating mahal na Panginoong Hesus na tinatag. Ito po. Sa sulat ng Roma 16:17 hanggang 18, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Malinaw po, sila po ay nagkakampi-kampi at based po sa kanilang mga unawa, ay talagang hindi nila nauunawaan dahil nagkakampi-kampi sila, di ba? Katulad nga po nagkakampi-kampi sila sa mali, katulad nga po ni Jesus, di ba? Nung siya'y nabubuhay pa. Talagang hindi alam ng mga tao ang kanilang mga ginagawa. Bagkus ang ginagawa po nila kay Jesus, talagang hindi maganda hanggang siya'y namatay. Ganon din po ngayon, no? Yung iglesia na tinatag ng ating mahal na Panginoong Jesus, talagang pinagtutulungan din ng ibang sekta na kung saan malalaman mo talaga na ito ang iglesia na tinatag ng ating mahal na Panginoong Hesus kasi sila ay nagkakampi-kampi. At ito yung mga nagkakampi-kampi, hindi po sila naglilingkod sa Diyos. Amen? Ipagpatuloy ko lang po. Iwasan ninyo sila. Iwasan daw natin sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo sa Panginoon natin. O, malinaw, hindi po sila naglilingkod kay Kristo sa Panginoon po natin. Kundi para pansariling hangarin. Malinaw naman po yan. Pansariling hangarin po nila dahil nga po doon sa Malakay 3:10, no? Yung ikasampung bahagi, ginawa nilang kasyunduan, no? Hindi po talaga sa Diyos sila naglilingkod, kundi sa Malakay 3:10, sa ikapu, no? Yung 10%. Kundi para sa pansariling hangarin, inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Napakalinaw po ng talatang ito. Iniligaw nila ang mga may hinang pag-iisip. Nililigaw po nila ang mga kapatid natin na Katolikos pananampalataya bilang Kristyano. Nililigaw nila yung ating kapatid na Kristyano Katoliko sa ating pananampalataya, no? Na kung saan ay talagang hindi nila inaaral yung faith natin bilang Kristyanong Katoliko. At ito po ang kanilang inililigaw. Pero malinaw po ang sinasabi ng Diyos, no? May paalala siya na iwasan natin sila, no? Dahil sila po ay hindi po talaga naglilingkod sa Diyos. Sila mga kapatid, please, sundin po natin, no? Ang utos ng Diyos na kung saan iwasan po natin itong mga ibang sekta na patuloy na mamaratang sa aral natin, no? Bilang isang Kristiyanong Katoliko. At totoong Kristiyano at totoong born again. Yun lang po, maraming salamat. God bless sa lahat. Bye-bye everyone. Manatili po tayong cute, Catholic until then. Spread love. Bye-bye everyone. Love you all.